Bakit sinabi ng Diyos na ang mayaman ay hangal? Ayon kay San Lucas, Kabanata 12, talatang 20. Nang nakalipas na panahong ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo ng kanyang ebanghelyo sa karamihan kasama ng kanyang mga alagad, ay may isang nagsabi mula sa karamihan, "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na lalaki na hatian ako sa mana." Ngunit sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging tagahatol o tagahati sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Tignan at ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik." At nagsabi ng isang talinghaga ang Panginoong Hesukristo sa kanila, "Ang bukirin ng isang mayamang lalaki ay nagbunga ng sagana." Nag-isip siya sa kanyang sarili. Sinabi niya, "Ano ang aking gagawin? Wala akong pag-iimbakan ng aking ani." Sinabi niya, "Ganito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ng higit na malaki. Doon ko iiimbak ang lahat ng aking ani at ang aking mga mabubuting bagay. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka ng natipong pag-aari para sa mga darating na taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya.' Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, 'Hangal, sa gabing ito'y babawiin sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili?' Ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos." Ngayon, mauunawa natin na kaya tinawag ng Diyos na hangal ang mayaman sa kabila ng ang kanyang yaman, ang kanyang kasaganaan na tinamo ay galing sa mabuti, galing sa kanyang katalinuhan, kasipagan, at kanyang pinagpaguran. Kaya siya ay tumaman at nagkaroon ng saganang pamumuhay. Ngunit bakit siya ay hangal sa Diyos? Sapagkat wala siyang inisip kundi ang lumago, mag-imbak at mag-ipon ng kanyang ani sa kabila ng siya ay saganang-sagana na. Hindi man lang pumasok sa kanyang puso't isip ang mabuting gawa na tumulong sa mga mahihirap. Siya ay gahaman, sakim, di man lang makapagbigay sa mga mahihirap. Samantalang sobra-sobra na ang kanyang ani, ay gusto pa niyang mag-imbak ng mag-imbak. At nang dahil sa kanyang kahangalan, ay wala siyang naipong yaman sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nga katotohanan ang sinasabi ng Diyos, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may maninirang insekto at kalawang at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. At ito nga ay may katotohanan dahil sinabi ng Diyos sa kanya,
Sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ngayon dahil mamamatay na siya, ang makikinabang sa kanyang nakaimbak na ani ay ang mga insekto o ang mga taong magnanakaw. Kaya siya ay hangal na taong walang halaga sa paningin ng Diyos, na hangal na mayaman. Kung itong mayamang ito, na natamo niya yung kanyang yaman sa mabuti, pinagpaguran niya, pinagsikapan niya, ay hangal, walang halaga sa paningin ng Diyos. Paano pa kaya yung mga tao ngayon sa gobyerno na mapapatunayang nagnakaw, na nag-imbak ng mga pera sa bangko na hindi naman nila pinagpawisan? Ano kaya ang tawag ng Diyos sa kanila? Hangal o mga anak ng dyablo? Dahil sila'y magnanakaw sa kaban ng bayan. At kung anak sila ng dyablo, kasama sila na pahihirapan sa dagat-dagat ng apoy na nagniningas na asopre, na siyang ikalawang kamatayan. At pahihirapan sila ng Diyos kasama ni Satanas araw at gabi, magpakailanman. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang